What a scene, pang-aasar ni Knight na nakangisi pa at sarcastic na pumalakpak ng 3 beses. Wala ka pa din kupas bro. Manang-mana ka sakin sa pakikipaglaban, dagdag pa ni Knight. Naguguluhan si Aisha. Jin just smirked. Let's cut the show here Kingson, I need the fiance back. Si Knight muli ang nagsalita lalong naguluhan si Aisha. Anong show kuya? She doesn't wanna marry you. That's why she ran away with me. Kuya. Kuya daw diba? Sasabog na ang utak ni Aisha. Huh? And who does she wants to marry? You, tapusin na natin to Kingson. You return his wife fiance, then you can go home. As simple as that, o kaya kung gusto mo, you can take her and just bring Ban to me, problem solved. Tot anong pinag-uusapan nila? Nagmamalfunction na ang brain cells ni Aisha. Tek nga. Anong kaguluhan to? Ang gulo nyo. Ikaw pervert. Anong pinagsasasabi mo? Kilala mo ba tong si Jin? Hindi na napigilan ni Aisha na magtanong. What? You didn't know, do you? Napatawa pa si Knight habang si Jin naman ay tila may malalim na iniisip. Tantado pala to eh. Huwag ka ngang mag-English. Tinatanong ko nga sagot mo tanong din. Ayos ka lang, nabubwisit si Aisha. This doofus brat really is annoying. No breathing at all, pabulong-bulong pa si Knight. That guy beside you is Jiva brother. Idiot. I can't believe I'm marrying you, itinuro pa ni Knight si Jin. Brother. Eto kapatid mo. Sigurado ka, pagkukumpirma ni Aisha. Totoo, Aisha. Sorry hindi ko sinabi si Jin na ang sumagot, sumama ka na sa kanya. Hindi makapaniwala si Aisha. Magkasabwat pihil sila. Nilapitan si Aisha ng ilang mga goons. Blag. Sinapak niya ang unang goon. Ganun na lang yun, Jin. Ang layo ng narating natin tapos ibabalik mo din pala ako dito sa manyak na to. Hindi umiimik si Jin. Buogs bagsak sa uppercut ang pangalawang goon, Jin. Kasabot mo ba to? Planado ba to? Toinks! Hinila niya si Gon 3 at ibinalibag. Hoy! Ano ba? Jin! Hay pota. Huwag niyo kong hawakan. Tugs! Bugs! Manang-mana kayo sa amo niyo mga manyak. Pinaraanan niya ng sipa ang ilan pa. Tama na, nahawakan ni Knight ang binti niya at padahas na binaba iyon, sasama ka o gagawin kong syopa o tong higanting pusa mo. Hello? Ban? I need your help. Ilang minuto na ring nakakaalis si Knight kasama si Aisha, hindi malaman ni Jin ang unahin, masyadong nagulo ang mundo niya. Una sa lahat nakita siya ng kuya niya alam na nila kung nasaan siya. Panagalawa, hindi niya maaring traidorin si Ban. Kinailangan niyang pasamahin si Aisha kay Knight upang hindi na nila guluhin si Ban at pangatlo si Coco. Naiwan sa kanya si Coco. Napakatuso talaga ng kuya niya. Napapaniwala niya si Aisha na tauhan niya ang maihawak kay Coco, pero ito iniwan nila ang Leon Leijin, old scheme ito ng kuya niya, simple lang. Iniwan niya ito para kapag hindi na malaman ni Jin ang gagawin niya kay Coco ay siya na mismo ang magdadala nito papunta kay Aisha, in short uwi na siya. Oh my God! What happened here? Bulalas ni Ban nang marating ang rest house. Ang dami kasing kalat mula sa engkwentro kanina lang. That's not the problem, Ban. There is something inside the house, but first promise me not to freak out. Don't freak out, Yi, bili ni Jin kay Ban. Papasok na sila ng rest house ngayon mula kasi kanina ay hindi pa nagigising si Coco dahil sa pampatulog na naisaksak sa kanya sa pamamagitan ng pagbaril paano na lang kung paggising nito ay magwala kapag hindi niya nakita ang amo niya. Baka mamaya mapahamak pa sila ni Ban. Nga. I already promised right. So let's go. Nagpauna pang lumakad si Ban habang habol-habol siya ni Jin. Sandali. Boom! Pabigla ang pagbukas ng pinto ni Ban kaya naman nang malantad si Coco ay nagulat siya at ganun din naman si Coco nagising siguro sa malakas na pagbukas ng main door. Woohoo! Wah, Leon! Oh my gosh, tumakbo si Ban papalapit kay Coco. Kulang na lang ay ibalibag niya ang sarili niya kay Coco payakap dito. Wah!
What a super cute lion. Wah, where did you get this lovely creature? Wah! So cute, pinipisil-pisil pa niya ang pisngi ni Coco na halatang antok na antok pa, napapapikit pa kasi ito at hindi pa bumangon. Cute? Are you freaking serious? Hindi ka natatakot? Bakit naman ako matatakot? Kita mo nga ang amo ng mukha niya oh. Ow, what's your name super cute creature? Nagbe-baby talk pa si Ban. Sige tanungin mo pa sasagot yan. Kiethe. Kingston you're insane. Ang cute nga kasi. Ano ba pangalan nito? Sa kasan mo to nakuha? Wala kang kwentang tao. Pervert ka. Pedophile. Manyakis ka, walang tigil ang bibig ni Aisha habang naskotse siya ni Knight. Hey Doofus. Will you shut up? I'm driving here. I'm a skin tired looking for you, reklamo ni Knight. Ano bang pinagsasasabi mo ha? Anong fupus? Punyeta namang buhay to oh, teka nga bakit ba kita naging fiance? Sa dinami-dami ng tao. Ikaw pang manyak ka. Pedophilia ka. Ang bata-bata ko pa. Doofus. Stupid. Brainless. Idiot. Ignorant. Una sa lahat kasalan mo. Kung hindi nag-text sa akin edi sana hindi nag-cruise ang landas natin. Tatanga-tanga ka kasi magte-text ka lang wrong number pa. Hindi ako pedophile 19 ka na. 19. Legal age. Hindi ako manyak, you should be proud na ako ang unang nakahaik sa'yo. Swerte mo. Pak. Hinampas siya ni Aisha sa braso kaya medyo napaliko si Knight dahil nga nagmamaneho ito. Beep. Todo busina naman ang nasa likod na sasakyan dahil muntik na nila abangga ang sasakyan ni Knight. I see. Bulalas ni Knight na lumabas ng sasakyan, umiinit ang ulo niya lalo, lumabas din si Aisha ng sasakyan, nagulat na lang si Knight na nasa harapan na niya ito papalapit sa nagmamaneho ng sasakyan na nasa likuran nila. Blag. Sinuntok lang naman ni Aisha yung lalaking nagmamaneho nung sasakyang nasa likuran nila. Oo. Nanlaki naman ang mata ni Knight sa nasaksihan. Aray. Kingina. Kayo na nga tong biglang kumabig kayo patong mananapak, galit na bulyaw nung lalaki kay Aisha. Gago ka pala ang lakas mong bumusina nagulat ako, katwirang baluktot ni Aisha. Miss baliw ka pala Papatulan na kita dyan Bugs. Ka mo. Ang anak ko nasa presinto, bulalas ni Aston sa kausap na si Gustavo. Aston. Silang dalawa ni Knight. Hating gabi pa naman bukas na sila ng umaga pwedeng palabasin, pahayag ni Gustavo. Bakit ba sila ikinulong? Aston. Assault, bugbog sarado daw yung nakaaway nila. Ahahaha. Totoo pala? Akala ko gawa-gawa lang nila Tito Gustavo yung nasa news. Grebe. Hahaha. And that girl is cool Nakatawang sabi ni Ban habang pinapakain si Coco nagkamalay na ng tuluyan si Coco at buti na lang ay naroon si Ban. Kamuntik na nga kasing lumabas si Coco. Hinahanap siguro si Aisha, mabuti na lang ata agad na suhulan ng stick ni Ban. You're right she's cool, walang emosyong sabi ni Jin. Nakatingin lang siya sa dagat, nasa veranda kasi sila ng rest house. You like her, nakangiting tanong ni Ban. Pero fiance na siya ni Knight. Are you gonna let them get married? Kala ko ba ayaw niya? Kiti, nanunuya si Ban. Shut up Ban. Natatawang suway ni Jin sa dalaga. Ban Jaislyn Hart, 24 years old. Don'st wanna be Knight's sex machine, so she pleaded Jin na isama siya sa pagtakas nito nang ilang beses siyang kulitin ng parents and Tito Gustavo niya na magpakasal kay Knight. Easy-go-lucky. Shopaholic. Brat. Her bag collections are her sweetheart, clubbing is her hobby. She's crazy about Patrick Ismail, the guitarist of One Look Band. Matagalan niyang crush ito. Naging kaklase niya kasi iyon noong year high school siya sa F.E. Benedict Academy. Yun nga lang. Inilipat siya sa school nila Jin nung mag-second year siya. Hindi nga lang siya pinapansin ng Patrick na yun. Tama si Patrick nga ng I am me, when I'm with you, plug. Come on Jin. I know you.
Ako ngang kababata mo na hirapang magpatulong sa iyong tumakas eh. Tapos this Aisha girl. Ayun. Talagang you run away with her. Aminin mo na Jin Kingson, kinalabit-kalabit pa siya ni Ban not once but thrice. Poke poke poke. Tamang kilig lang si Ban sa panunukso kay Jin. Fine, I like her because she's cool. Yun naman pala eh. E di pigilan mo ang kasal. I said like, didn't say I love give. I just like her the way like you Ban. You know what I mean right? I know. Because we are both cool. Hahaha, panunukso na naman ni Ban. Ewan ko sa'yo Jin. Ikaw din, sige kung okay lang sa'yong maging sex slave siya ni Knight. E di sige go lang let it be. Aisha habang sinisilip ang papel na pinipirmahan ni Knight sa presinto. Samantala ay nangangatog na sa inis ang kamay ni Knight habang pinipirmahan ang dokumentong iyon. Sa tanang buhay niya ng pagpapanggap na kagalang-galang ni isang criminal record wala siya. Madali niya kasing napapalinis ang mga iyon. Pero sa pagkakataong ito wala silang lusot. Pati kasi ang mga pulis na umaawat at humuhuli kay Aisha ay puro may mga pasa. Bukod doon ay madami ring saksi. Yan divi nangyari kanina lang. Ah, Knight. Knight pala pangalan mo. Akala ko 9, manghang-mangha naman si baliw ka pala eh. Miss papatulan kita, sabi nung lalaking sinuntok ni Aisha habang sapo ang parteng tinamaan ng naunang suntok niya. Tuyes talaga lang ha, umiti pa si Aisha. Tumama ang bala sa windshield ng Lamborghini de Knight. Kaya naman nag-init ang ulo ni Knight mabilis niyang napuntahan yung lalaki. Sinipa niya ang baril na nakatutok na sa kanya. Parang papatay ng tao ang titig ni Knight sa lalaki, nanginginig naman sa takot yung lalaki. Bigla-bigla ay naglabasan ang maraming lalaking mukhang mga sunog baga, mukhang mga cheap na guns lang. Sinulyapan ni Knight si Aisha. Hayun at may pinapatumba ng dalawa. Kakaiba talaga itong babaeng to, bulong niya bago sunkin sa mukha ang unang lalaking sumugod sa kanya. Bagsak naman iyon. Nasapo naman niya ang tubong ipupok sana ng pangalawang lalaki sa kanya, inagaw niya iyon at siyang ipinamumukpok sa mga ilang sumusugod pa, pagkatapos ay hinarap niya ang lalaki kanina, ngunit nawala na ito. Ang sasakyang minamaneho naman ito kanina lang ay naiwan. Pruwut. Nagsidatingan ang mga pulis. Hindi na kumilos si Knight, kapag tumakas siya maglala ang sitwasyon, may ilang mga tao na din kasi ang nanonood ang iba pinipikturan pa sila. Bugs! Bago pa tuluyang makalapit yung lalaki ay sinipa niya ito sa tiyan kaya naman nabuwal iyon. Dumami naman ang mga taong nanonood kaya napailing na lang si Knight at minabuting pumasok sa loob ng sasakyan, mahirap na baka makilala siya. Si Aisha kahit pa makilala ay madilim naman at hindi pa gaanong kilala ng mga tao. Pinanood ni Knight sa side mirror si Aisha nakahiga na sa kalsada yung lalaki. Kaya naman tumalikod na si Aisha sa lalaki, pero laking gulat ni Knight nang makita niya yung lalaki na tumutok ng baril sa likod ni Aisha. Nagsigawan ang mga tao. Ang iba ay nagtatakbuhan palayo, maagap na nakalabas ng sasakyan si Knight at naitulak niya si Aisha. Bang! Natanaw niya na sinipa ni Aisha ang huling lalaking may malay tao pa kaya naman wala na rin iyong malay sa ngayon. Sir! Sumama po kayo sa amin sa presinto, pati na rin po si Ma'am, sabi ng isang pulis. At ang dalawa naman ay lumapit kay Aisha at inalalayan sa braso. Nakatalikod pa ito kasalukuyang ipinapagpag ang kamay na kala mo pumapalakpak. Hiya ah! Dahil nga nakatalikod siya ay sinipa niya patalikod yung pulis na humawak sa kanya. Nang harapin niya ito ay binigyan pa niya ng magkasunod na suntok sa mukha. Bugtog! Susundan pa sana ni Aisha ang suntok nang mapigilan siya ni Knight, kaya naman nasa likod niya si Aisha nakaporma pa nakala mo nasa martial arts tournament. Pasensya na po. Nabigla lang po siya. Siya yung fiance ko may trauma lang nakidnap po kasi kanina. Todo paliwanag ni Knight nakataas pa ang dalawa kamay niya, kasi naman tinutukan na sila ng baril ng maraming pulis. Sir anong nangyari dito? Naligaw kami sir pasensya na ang bilis nyo kasi magmaneho, sigaw ni Franco, nakakonvoy nga pala ang ilang tauhan nila kay Knight kanina. Halatang nagulat naman si Franco sa nadatnan. Yeah let. Handle this Franco, matipid na sabi ni Knight bago sila tuluyang isakay sa police car. Si Aisha cool pa din, ayon nakikinig ng sound sa cellphone.
End of flashback. Heto sila ngayon, magkasama sa presinto, si Knight hindi kumikilos sa pagkakaupo sa sofa. Hindi naman sila ikinulong, doon lang sila pagpapalipasin ng gabi. Hindi man sa rehas ay sa isang silid kung saan nakalok ang pinto. Napag-alaman nila na yung lalaking nakaengkwentro nila ay carnapper pala, kaya biglang nawala, at yung mga mukhang goons na nakaengkwentro daw nila ay mga tanod na tumutulong para mahabol yung carnapper, at napagkamalan pa silang accomplice. At bakit sila dinetain? Assault. Nay, o kasi yung pulis na sinipa at sinuntok ni Aisha at Kernel pa pala iyon. Pero naasikaso na naman ni Franco ang lahat. Ang pagkidnap kay Aisha ay pinalabas na lang nila na nakatakas ang suspect at iyon din ang dahilan ng kaguluhan kanila. Kunwari na pagkamalan lang din nila ang mga tanod na sumugod sa kanila at yung lalaking carnapper ay nagkataon lang din na nakabangga nila. Kaya man ang dad ni Knight na mapalabas sila doon ay minabuti pa rin ito na huwag tulungan ang dalawa. Unang dahilan ay nalaman na din kasi ng media ang tungkol dito. Kung papalabasin sila ng mga pulis ay mapaghahalatang gumagamit sila ng kapangyarihan. Pangalawa, pagkakataon daw iyon para makapagpalagayan ng loob ang dalawa. Akin ni Vid, agaw ni Aisha sa fried na puwit ng manok kay Knight. Iay Dengu unang kumuha bakit inaagaw Didi, pinag-aagawan nilang dalawa ang puwit ng manok. Kung bakit kasi isa whole chicken lang ang binili ni Franco na pagkain nila. Hindi. Akin to. Ako ang babae kaya ibigay mo sa akin to. Itinago pa ni Aisha ang puwit ng manok na nakatusok sa tinidor niya. Babae. You call yourself a girl. You act like a man, Jude. Nakuha ni Knight ang puwit ng manok sa likuran ni Aisha. Tuwang-tuwa si Knight at biglang sinubo iyon. Tot si Aisha. Danger alert. Loading. 50%. Pinipigilan niya sanang magalit dahil nasa police station nga pala sila. 60%. Knight is still smiling at her sweetly. Pang-asar lang habang ninguya ang kaisa-isang puwit ng manok. 80%. Breath vast breath kiss. 79.9%. Boom. Knight smiled sweetly habang ginunguya ang puwit ng manok. 79.9%. Hindi na nakapagtimpi si Aisha. Uminom na ng soda si Knight na lunok na yata yung puwit ng manok. He smiled again at her. Wapak! Inihampas ni Aisha sa mukha ni Knight ang tinidor na hawak pa din niya. Iyon yung pinagtusukan ng puwit ng manok. Tumama iyon sa noo ni Knight paside ang hampas ni Aisha at hindi naman patusok. Ngunit hindi man lang kumilos si Knight, nayupi yung tinidor pero parang hindi naman nasaktan si Knight, nagbago lang yung ekspresyon ng mukha niya. Mula sa pagkakangiti ay naging masama ang aura nito na ikinatakot ni Aisha. Si Aisha natatakot din pala. Hinawakan ni Knight ang magkabilang pisngi ni Aisha at marahas na hinalikan ang mga labi niya. Halik na mapagparusa. Nabitawan ni Aisha ang tinidor na hawak niya, tila nanlata ang katawan niya sa idinudulot ng marahas na halik na iyon. Parang nawala sa realidad, pakiramdam niya ay nasa ibang planeta siya, sa ibang mundo, sa mundo ng mga Pokemon. Boom! Biglang bumukas ang pinto. Oo, Gustavo. Oo, Aston. 2 days later. Nagising si Aisha sa ingay ng alarm clock, ting. Ting! Ting! Wah! Ang aga-aga pa, nakapikit niyang pinatay ang alarm clock sa bedside table niya. Ting! 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 Hindi namatay? O idinilat niya ang isang mata niya at muling kinuha yung alarm clock pinatay niya ulit iyon. Ting! 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 Blag! Ibinalibag niya ang alarm clock. Ting! 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 Tae ng alarm clock yan napakatibay. Bumangon siya para plutin iyon dudurugin niya ng matahimik. Aray, napadilat si Aisha nang may mabunggo siya. Oo. Nie. Taong alarm clock. Oo. Ha. Si Knight. May hawak na bell. Patay. Tot. Ang inisya ni Aisha si Knight ng kay tamis. Si Knight seryoso pa din.
Maligo ka na. Huwag mo kong ipapahiya. May exam kayo ngayon, kailangan makapasa ka. Kasama yan sa kontrata. Bulyaw ni Knight. Flights master, sumaludo naman si Aisha. Ayos at nan? Si Aisha napapasunod ni Knight. What happened? Ink. Ating balikan. Flashback. Wagas ang pag-aalala ni Aston Vega sa anak na si Aisha. Kaya naman nagmakaawa siya kay Gustavo na dalawin nila ito, ngunit laking guilt ng mga ito nang maabutan ang dalawa na marahas na naghahalikan sa police station. Si Knight at may bakat pa sa noo na tila. Tinidor. Si Aisha naman ay gulo-gulo ang ayos. Punit pa ang laylayan ng damit nito. Sa naabutang iyon ay napagdesisyonan na lang ang dalawa matanda na pauwiin na ang mga ito na asikaso na din kasi nila ang mga problema. Nasa isang sasakyan lang ang mga ito. Walang kibuan binasag ang katahimikan ng dad ni Knight. Knight. Maghintay sana kayo hanggang kasal. Pinaasikaso na namin ang lahat, sa isang linggo ay ikakasal na kayo. What? Sabay na napabulalas ang dalawa, nakatinginan pa sila nakala mo pinandidirihan ang isa't isa. Aisha, baby pa din kita kahit ikakasal ka na, ang bata mo pa baby ko. Teary-eyes pa si Aston. Daddy? Pumayag ginti-giri thy daddy. Dito sa pervert na to ikakasal ako, bulalas ni Aisha. Wah, I'm so Aisha baby, ano bang sinasabi mo? Bigla naman siyang inakbayan ni Knight, yung akbay na may halong gigil. Marahas. Hindi ka aya-aya. Masakit. Thought. Tiningnan siya ng masama ni Aisha, tiningnan din si Aisha ng masama ni Knight, nagtinginan sila. Mata sa mata. Bawal kumurap. Sa huli. Sumuko din si Aisha. Wala na namang imikan hanggang sa makarating sila sa mansion ng mga estud. Doon na daw kasi titira si Aisha. Hindi na siya nakaangal. Ang ibang gamit niya ay naroon na sa katabing kwarto ni Knight, doon din siya binihisan noong umaga. Napakalaki ng silid na iyon, puno ng mga damit ang walk-in closet niya, madaming accessories, shoes bags na mga signatured, parang pang prinsesa lang, hindi naman sa hindi siya sanay sa malaking silid na may walk-in closet. Meron din kaya siya noon sa bahay niya. Ang ikinaiinis niya ay wala doon ang mga paborito niyang outfit, leather jackets, hanging blouses, leather tight pants, black accessories, black outfits. Puro malalanding kulay ng damit ang naroon at mga dresses na silk and chiffon pang Barbie. Shit! Ano ito? Pero ang pinaka-ikinaiinis ni Aisha ay ang bahaging puno ng lingeries at costumes na sexy. Like it, nakapasok na pala si Knight sa kwarto niya at nasa likuran lang niya ito as in sobrang lapit. Ako mismo ang pumili niyang mga yan, mahilig ka ba sa role-playing, ngiting-ngiti si Knight. Pumunta pa ito sa harapan ni Aisha. Sa mga lingeries at kumuha ng isa. Yung parang pang-jungle ang kulay. Itinapat pa iyon sa harap ni Aisha. Ani mo'y tinitingnan kong babagay. Said, gusto mo subukan, nakangiti si Knight Green. I'll be your Tarzan. Kumulo ang dugo ni Aisha. Parang may naalala kasi siya sa Tarzan na yun. Si Yans. Putae ng Yans di. Pare-pareha silang AV manyakis. Inagay niya kay Knight ang hawak nitong sexy costume. Pinunit-punit niya iyon. Pagkatapos ay tinungo pa ni Aisha ang kinaroroonan ng mga lingeries at inihagis ang mga iyon, ang iba ay pinunit-punit din niya. Pinanood lang siya ni Knight na parang galak na galak pa ito sa nakikita. I like that you're wild. Reaur, tuya niknig. Ikaw manyakis iye. Napaka-pervert mo, sinigawan niya ito sa mukha. Define pervert, hamon ni Knight. Essay, galit na sigaw ni Aisha. At spit. Dinuraan niya si Knight sa mukha. Naglanding iyon sa pisngi niya. Dumilim ang mukha ni Knight. Pinunasan nito ng sleeve ng sweatshirt niya ng pisngi niya. Natakot man si Aisha sa ipinakitang ekspresyon nito ay hindi pa rin siya nagpahalata. Lalaban Isre. Humakbang palapit sa kanya si Knight. Umatras si Aisha. Pero nakaporma siyang handang umatake. Hakbang Knight. Atras Aisha. Naramdaman ni Aisha na mako-corner na siya, kay inatake na niya si Knight. Hiya! Nasangga ni Knight ang suntok ni Aisha. Sumuntok pa ulit si Aisha,
Nahuli iyon ni Knight at inipit sa tagiliran niya ang braso ni Aisha, mariin iyon at hindi maigalaw ni Aisha. Sobrang lapit nila sa isa't isa. Itutulak sana ni Aisha si Knight ng isang libreng kamay niya pero nahuli din iyon ni Knight. Kaya kung titingnan sila ngayon ay kala mo nakayakap si Aisha kay Knight. Gustong-gusto mo talagang nahahalikan kita no, bulong ni Knight. Pakawalan mo ko, mariin pero mahinang sagot ni Aisha. Nagkatitigan sila. Matagal. Mga mata lang nila ang nag-uusap. Kung anong pinag-uusapan ng mga mata nila. Hindi nila maintindihan. Palapit ng palapit ang mukha ni Knight kay Aisha. Pero biglang ipinaling ni Aisha ang tingin niya. Kaya natapat ang mga labi ni Knight sa tenga nito. Let's make you deal. Or else. Ay else nga. I'll never die to be Fiji. I'll make Fiji sex machine forever. Yun lang at pinakawalan na siya ni Knight. Tumalikod na ito sa kanya. Follow me. Sabi nito na sinunod naman ni Aisha. Kabilang banda. Naiinis si Knight kay Aisha, he hates her. Pero kailangan niya itong mapasunod kung hindi mawawalan siya ng mana. Aisha nga kasi ang napili ng ihihi niya na maging asawa niya. Kung bakit? Hindi siya sigurado. Pero isa lang ang alam niya, magkaibigan ang mga digit nila. Ayon na rin sa pina-research niya kay Franco. Miyembro rin pala si Aston sa isang samahan noon na pinamunuhan ni Gustavo Estud bago ito tuluyang pumasok sa politika. Gagawin niya ang lahat para mapasunod si Aisha, kaya naman naisip niya na makipagkasundo dito. Ang hindi niya maintindihan ay kung bakit tila lumambot ang puso niya dito kanina lang at gusto niya itong halikan. Hindi kaya naawa kasi si kanya. Sabi ng isip niya. Sa lahat ng mga nakasalumuhan niyang babae si Aisha lang ang kakaiba. Masyado itong mailap. Mahawakan lang ng lalaki ng gugulpi na. Kaya nagulpi di kay. Ano bang relasyon nila? Naputol ang pag-iisip ni Knight nang magsalita si Aisha. Natulala ata siya sa pag-iisip kaya hindi niya namalayan ang pagdating nito sa minisala ng kwarto ni Aisha. Anong deal din sinasabihin? Marry me. Okay ka lang. TFF. As if na gusto talaga kitang pakasalan. Let's just pretend, sabi ni Knight. In a week you have to act as a loving fiancé before our marriage. Then after na makasal tayo. You could do whatever you want. Pwede nating palabasin na hindi tayo nagkasundo. We will have an annulment. Maybe after a year or much earlier. Napaisip si Aisha. Loving fiancé? Paano yun? Kasal. Annulment in a year. Kung ayoko, sabi ni Aisha. Tuluyan mo nang hindi makikita ang pusa mo. And gagawin na lang kitang sex slave. Tutal. Wala ka rin namang binatbat sa'kin I can tear you into pieces. Can marry you without this deal. Whatever it take. You'll mine, nakakatakot ang tono ni Knight. Gok Coco. A slave. Thought. Deal yun lang ang nasagot ni Aisha. Isa week lang naman na mabait diba? Pagkatapos ng kasal magagawa na niya lahat ng gusto niya. Diba? Diba? Nice. Sign here, sabi ni Knight na inabot ang isang folder na may papel. Hindi na iyon binasa ni Aisha. Pinirmahan lang niya yun. Ibinato niya iyon pabalik kay Knight. Tiate. Hindi mo man nang binasa. So, ibig sabihin. Payag ka, simula ni Knight. Grin. Naguguluhan si Aisha. There rules. Anong rules? Napatayo si Aisha. Takte ano ba nakasulat dun? Shit ang tanga ko. Bakit ba hindi ko binasa? Rule no 1. You will call me master kapag tayong dalawa lang. Knight. Kapal, Aisha. Rule no 2. You have to pass the exam para makagraduate ka. And kailangan mo makapasok ng college. Impossible. Rule no 3. Sa loob ng 1 linggo, hindi ka pwedeng magka-boyfriend. Kaya ko yan.
Rule no 4, kailangan mong maging sweet sa akin kapag nasa public tayo at hindi ka maaring gumawa ng mga bagay na hindi ko magugustuhan sa loob ng 1 linggo. Yan ang hindi ko kaya. Ano bang hindi mo magugustuhan? He glanced at Aisha and said, lahati. Labo. Lastly. Rule no 5, gift and dress like real woman. Babae ako, bakit? Kaya mo, maangas na tanong ni Knight. Kung hindi, umupo pa si Aisha ay kumuha ng chips na nasa center table. First offense, I'll kiss you. Will you agree? Second, you'll do strip dancing. Pervert. Third, you'll be in by slave. Forever. Wah, thought. Zeti a flashback, kay habang flashback. Kasalukuyan. Antok na antok si Aisha habang sinasagutan ang exam. First time niya kasing magseryoso sa pagkuya ng exam. Halos si torture siya ni Knight sa pagre-review ng 2 araw. Wah, kaya mo yan, Aisha. 5 araw na lang. Ikakasal ka na. Puwete na. Ikakasal ako. Tae na. Wah. Coco, miss na kita. Lingid sa kaalaman ni Aisha ay kay Jin na iwan si Coco. Ang kaso ang akala niya kasabwat ni Knight si Jin. Kawawang Aisha. Makalipas ang ilang oras. Uwian yan eh. Sigaw ni Aisha. At nauna na siyang lumabas ng silid bago pa sabihin ng guro na uwian na nga. Pasaway na bata. Baby, salubong ni Knight na niyakap pa si Aisha. Ang aga mo atang lumabas ah. Parang hindi ko nagugustuhan yan, wala kang manners. Naalala ni Aisha ang parusa sa first offense. I will kiss you. Nag-etyo pa sa isipan niya ang sinabi ni Knight. Ahahaha, babalik ako, teka lang ah. Akmang babalik sa classroom si Aisha nang hilahin siya ni Knight sa kamay. Inayan, naglabasan na ang mga kaklase mo oh. Sabi pa ni Knight na hinatak na siya paalis. Then the sweet din fay naman Master Aisha ay and riflablate din aidsoy. And then laki ng pinagbago din fay then ganda din fay lalo. Kaya ang gwapo ni Kuya Knight. Yan gaswerte din ay Aisha. And get swerte eki Aisha. Ay master pala. Sabi-sabi ng mga nakakakasalubong nila nginitingitian ni Aisha ang mga ito. Noon hindi siya binabati ng mga yun kasi takot sa kanya. Humanda kayo pagbalik li. Imaginary evil love sa isip ni Aisha habang nakangiti. Wala silang imikan sa sasakyan ni Knight. Hatid sundo kasi siya ni Knight, kailangan daw yun. Pakitang tao lang sa publiko. In short, napipilitan si Knight. Nwalan kasi siya ng sex life thought. Lahat ng oras niya ay kay Aisha lang. 1 buong linggo siyang tigang. Nang marating nila ang mansion ng mga estud ay nakaakbay si Knight kay Aisha na pumasok sa main door. Kailangan din kasi nilang magpanggap doon. Maraming mata si Gustavo, laking gulat ni Aisha nang madatnan niya si Jin doon. Aisha, nakangiting bati ni Jin. Naginip din yung mukha din ni Aisha. Gusto niyang paduguin ang gwapong mukha ni Jin. Lengu walang hiyang S.A. Zayn. Ang pesting magkapatid na si Jin at Knight. Magsama sila. Hiya Hindi mapakali si Jin. Kanina pa siya paikot-ikot sa rest house na tinutuluyan niya. 2 araw na kasi siyang hindi pinapatulog ng mga sinabi ni Ban sa kanya. Okay, if you want her to be Knight's sex machine then let it be. I see. Sira ulong Ban yan oh. Bakit kailangan niyang sabihin yun? Napakamot pa sa ulo si Jin. Si Ban yan. Fudgy bar, nagulat si Jin. Ha. Dinadalaw ko lang si Coco. Hey, have you seen the headline? Nakangiting sabi ni Ban. Si Coco lang dinadalaw mo. Ako hindi. TFF. Ang weird mo talaga, sabay hablot sa newspaper na dala ni Ban. Headline, Perfect Couple, Knight Justin Estud and Aisha Benedict Vega, finally date their wedding. O nanlaki ang mga mata ni Jin. Akala ko ba ayaw niya magpakasal? Anong nangyari? Binasa pa iyon ni Jin. Lingid sa kaalaman niya ay sa bandang likuran niya ikasalukuyang hinahatak ni Ban si Coco palabas ng rest house. Hikab-hikab pa si Coco na nakasunod kay Ban. Ang sabi sa dyaryo ay ang mag-fiance daw mismo ang nag-set ng date ng kanilang kasal. Sa gilid noon ay mailitrato pa nila. Sweet na sweet.
SEC, naibato ni Jin ang dyaryo, tumalikod siya para harapin si Ban. O nasan insay gile? O esay Coco. Nasan? Patay. Iinggi, paalis na sasakyan ni Aisha. Gusto kasing ipasyal ni Ban si Coco kaso mahigpit si Jin. Hindi niya ito pinapayagan. Edith and Gigi kasi dapat ipinapasyal ang Filion, di ba? Sa mall? Park? San nga ba? Napatakbo si Jin palabas ng rest house. Pero pala yung sasakyan na lang ni Ban ang natatnaw niya at nakalabas pa ang kamay ni Ban na naka-peace sign. Nanlumo naman si Jin. Sino bang unahin niya? Coco. O ang amo nitong si Aisha. Talked? Message alert. Go get her. Ako na munang bahala kay Coco. He's super safe with me from Ban. Nagmadali namang kinuha ni Jin ang susi ng lumang Mustang na gamit niya, kay Nike nga pala ang Mustang na yun. Natalo niya kasi noon si Knight sa karera at iyon ang kinuhang premyo ni Jin kahit paayaw ng kuya niya. Wahahaha sa pilitan lang. Aisha, nakangiting bati ni Jin kay Aisha. Napako naman ang tingin niya sa mga kamay ng dalawa, holding hands. Ewan ba niya? Bakit ba apektado? Basta sasagipin lang naman niya si Aisha kay Knight. Mabilis na nilapitan ni Aisha si Jin. Galit ang ekspresyon nito. Nagtataka man si Jin ay sinalubong pa rin niya si Aisha. Hiya! Nag-flying kick si Aisha na iwasan naman iyon ni Jin. Hala! Bakit nagtataka pa din si Jin? Sumuntok si Aisha. Ilag si Jin. Suntok pa ulit. Ila si Jin. Ray. Anong problema? Nakataas pa ang dalawang kamay ni Jin na pantay sa dibdib niya. Sinungaling, sumuntok ulit si Aisha. Nailagan ni Jin. Kung si Knight ay sinasangga ang mga atake ni Aisha, si Jin ay iniilagan naman ang mga ito, magkapatid nga sila. Tamang chancing talaga tong si Knight. Si Aisha. Ilag si Jin. Tama na, sigaw ni Knight na hinawakan ang magkabilang braso ni Aisha mula sa likuran. At ikinrus iyon sa harapan ni Aisha. Kaya parang yakap niya si Aisha mula sa likuran. Kingston. In Easy Office now, maotoridad na utos ni Knight. Nang masarado ni Evangelico ang pinto ng home office niya ang nagsimula ng magbasag si Aisha. Ching! Binasag niya ang kristal na ashtray na nahawakan niya, nagkadurog-durog iyon. Akala igizay kaibigan kita di. Nakipagsabuatan ipa sa kuya mo. Ayos ka din Jin, ihahagis sana ni Aisha ang flower vase sa tabi niya nang magsalita si Knight. You just broke dalawa rules today, walang emosyong sabi ni Knight. Gulp dahan-dahan namang ibinaba ni Aisha ang flower vase. What is he saying? Hindi mo ba nakita sa rest house? They are attacking me Aisha. Tapos sasabihin mo kasabot ako niyan, itinuro pa niya si Knight. Nagkibit balikat lang si Knight. Bakit hindi sinabing magkapatid kayo de? I even ask. Hindi ka ba nakahalata nung tinakas kita? Kingston Estud alam mong pangalan ko diba? Sa checkpoint naghinala ka ba? Kung sinabi ko sa'yo magtitiwala ka pa kaya sa'kin? Nosebleed si Aisha hindi siya nakapagsalita. Enough already. Eva give here Kingston. Knight said in a cold tone. I'm taking her with me, tapos ay kinalagad ni Jin si Aisha papuntang pinto, pero bago pa mabuksan ni Jin ang pintuan ay nagsalita si Knight. Sasama EDB si Aisha, malakas na sabi ni Knight. Nakangisi pa siya, napatigil sa paglalakad si Aisha, gayon din si Jin, naalala niya ang deal nila. Kung dalawa na pala ang nalabag na sa rules, ano nga ba ang parusa sa ikatlo? You'll be mine forever. Nag-flashback sa isipan ni Aisha nang sabihin iyon ni Knight ang nakakatakot na tono at titig ni Knight ng mga sandaling iyon. Hindi. Hindi ako sasama. Binawi ni Aisha ang kamay niya kay Jin. Hinahanap ka na ni Coco, sabi ni Jin. Nasa iyo si Coco, nagkaroon ng pag-asa si Aisha. Kung nasa EF ay Coco. Bakit hindi mo siya kasama? Sarcastic na tanong ni Knight. Hindi agad makasagot si Jin. Paano ba niya sasabihin sa harap ni Knight na nakaiban si Coco? Paniguradong si Ban naman ang pipilitin nila pag nagkataon. Babalik ako Aisha. Kapag balik ko,
Kasama ko na si Coco. At sasama ka sa akin, iyon lang at malikod na si G na wala na ito sa paningin ni Aisha. Naiwang nagugluhan si Aisha. Tumayo ang Knight at isinara ang pinto. Click! Nilock niya iyon. And girl, let's talk about the rules that you break, T. Binulong niya iyon kay Aisha. Oh! Kinilabutan si Aisha. Gulp! And girl, let's talk about the rules that you break, T. Gulp! Kinilabutan si Aisha nang bulungan siya ni Knight. Patay ka, Aisha. Anong ginawa mo? Patay ka talaga. Talk. Kinuyom ni Aisha ang magkabilang kamao niya. Bakit ano bang ginawa ko? Maang nalakas loob na tanong niya kay Knight. Rule no 5. Yes, it like real woman. Tama bang magbasag? Mambugbog. Gawain ba ng totoong babae yan? He said grinning. Hindi naman siya tinamaan depensa ni Aisha. Pero hindi pa rin gawain iyon ng isang tunay na babae. Hinawakan ni Knight ang magkabilang pisngi ni Aisha, napapitlag naman ito. Badom. 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 Oo. Tinitigan ng husto ni Knight ang inosenteng mata ni Aisha, hindi siya sanay nang nakakakita ng ganong pares ng mga mata. Madalas ay mga matang puno ng lust ang nakikita niya sa mga nakakaharap niyang babae. Nabigla si Aisha nang hawakan ni Knight ang magkabilang pisngi niya. Gusto man niyang hawiin ang mga kamay ni Knight ay hindi niya magawa, pakiramdam niya ay naparalisa ang katawan niya nang maramdaman ang kuryenteng tila kumalat sa buong katawan niya nang hawakan siya nito. Tinitigan niya ang mga mata ng kaharap, madalas galit ang mga mata na iyon, pero sa pagkakataong ito parang maamo ang mga iyon. Parang mata ni Coco, kapag naglalambing ang alaga niya, maihahalin tulad si Knight kay Coco. Mabagsik pero malambing kapag kilala mo na. Pero hindi yan Knight. Isa siyang pervert. Pagsusumigaw ng isip ni Aisha pero hindi niya iyon marinig, unti-unti na kasing lumalapit ang maamong mata na iyon sa mukha niya at tila nakatitig iyon sa labi niya. Hindi mapigilan ni Knight ang sarili niya, ang tanging gusto lang niya ay mapagtripan si Aisha, takutin para mapasunod niya. Pero sadyang matigas ang ulo ng batang ito. Mula sa mga mata ni Aisha ay natuon ang paningin niya sa mapupulang labi nito. Bakit Tisay kasi tuwing nakikita din kay Dan, labing iyon, lagi na lang iyong gustong tikman? Marami nang natikmang babae si Knight pero may kung anong kakaibang bagay sa labi ni Aisha, para bang may magnet iyon. 0-0. Hindi na namalaya ni Knight na papalapit na pala ng papalapit ang mukha niya sa mukha ni Aisha. Tiningnan niya ulit sa mata si Aisha, napansin niyang marahang nakapikit iyon, pumikit din si Knight at hinayaang ang mga labi nila ang magusap. Naramdaman ni Aisha ang pagdampi ng labi ni Knight sa labi niya, banayad iyon, at payapang gumagalaw, gusto niyang itulak si Knight pero walang lakas ang mga kamay niyang nakakapit sa harapang bahagi ng polo ni Knight. Naengganyo siyang sabayan iyon. Marahang hinahalikan ni Knight ang mga labi ni Aisha. Nang maramdaman niya na sinasabayan siya ni Aisha, ay naengganyo siya na palalimin pa iyon, dahan-dahan ay pangahas na naglandas ang malambot niyang dila sa loob ng bibig ni Aisha. He let his tongue give thrust inside her mouth, it was not lustful. It's solemn, sacred. Sa unang pagkakataon ay humalik si Knight ng walang halong pagnanasa. Knight Juston. Napatigil sila at agad naghiwalay ng maotoridad na nagsalita si Gustavo Estud. Nakapasok na pala ito nang hindi nila namamalayan, gaano ba nila katagal sinamba ang bibig ng isa't isa. Napahiya si Aisha, sobrang namula ang mukha niya, kaya napatakbo siya papalabas ng silid. Dad? Nilak ko yun Nagtatakang tanong ni Knight. Nakaturo pa siya sa nakabukas na pinto. Kasi naman nilok niya yun kanina. Itinaas ni Gustavo ang susi ng silid na iyon na hawak pa niya. May susi ako. Knight. Pakatandaan mo bata pa si Aisha, galit ang ekspresyon ng mukha nito. Bakit pinipilit niyong pakasalan ko siya? Sa tanang buhay ni Knight ay noon lang siya sumagot sa ama niya. Noon kasi tatahimik lang siya. Chaying. Binato ni Gustavo ang kumpol ng mga susi kay Knight. Tumama iyon sa braso niya dahilan para magkagalos siya pero hindi niya iyon ininda. May tiwala ako sa iyo, Knight. Huwag mong gagalawin si Aisha kahit pa makasal kayo. Kumuha ka ng ibang babaeng mapagpaparausan mo at tumalikod na si Gustavo.
Naiwang nakatanga si Knight, sa edad niyang 27 ay may fiancé siyang 19-year-old. Ikakasal na sila sa loob ng 5 araw. At bawal galawin ang magiging asawa niya. Iyon ang sinabi ng ama niya nang makauwi sila noon galing ng police station. Ang kontrata, si Gustavo ang gumawa, ang nakasaad doon ay ang pagpapakabait ni Aisha sa loob ng 1 linggo at ang pagiging malaya niya kapag kinasal na sila ni Knight. Ang word. Baliktad. Mahilig din mang torture ang ama ni Knight. Iyon lang talaga din nasa kontrata, ang iba. Gawa-gawa na lang ni Knight. Magaling. Magaling. Tinuwa ni Aisha ang silid niya, napakalakas pa rin ang tibok ng puso niya, G.A.Dom. G.A.Dump B.A.Dump. Oo. Iniuntog niya ang sarili niya sa pader, baka kasi sakaling panaginip lang ang lahat. Sana nga. Blag. 00. Hindi masakit. Panaginip nga lang. Untog ulit, Blag. Oo. Panaginip nga. Niya. May kumakatok sa panaginip niya. Niya. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Maliit na puwang lang yon, sumilip siya. Si Knight. Ngiting-ngiti pa ito. Nang talikod ang ama ni Knight ay tinungo na din niya ang kanyang silid. Papasok na sana niya nang mapatingin siya sa pinto ng kwarto ni Aisha. Sumilay ang isang mapaglarong ngiti sa mga labi niya. Dalawa di offense pa. Sa pagkakataong ito, aasarin lang talaga niya si Aisha. Ayaw niya naman kasi talagang pag-strip dancingin ang babaeng iyon. Pakiramdam kasi ni Knight kapag nakikita niyang namumula na sa galit si Aisha, ay nagdidiwang ang kalooban niya. Kumatok siya sa pinto. Walang nagbukas, nasa loob kaya siya. Naisip ni Knight, katok ulit. Unti-unti ay bumukas iyon ng may konting puwang lang. Sumilip doon si Aisha. Kaya naman hinisian ito ni Knight ng ubod ng tamis. Blag. Pabiglang isinara iyon muli ni Aisha. Badump. Wah! Panginoon! Gisingin niyo na po ako sa bangungot na ito. Wah! Ayoko din eh. Magpapakabait na po ako, Lord Tot, palahaw ni Aisha sa loob. Narinig naman iyon ni Knight kaya lalong ginanahan si Knight na asarin pa ito. Ay dufus. Buksan gig si Sirene si. Ikaw kung gusto mong makalabag ng isa pang rule. Heist walang kahirap-hirap nagkataon. You're mine. Buahahahaha. Sinigurado ni Knight na naririnig iyon ni Aisha. Ilang segundo pa ay sumilip mula ulit sa nakaawang na pinto si Aisha. Bakit po, Master? Inis na sambit ni Aisha. Boom! Itinulak ni Knight ang pinto. Pumasok siya sa loob at muling isinara iyon at sumandal siya doon sa nakasara ng pinto. Nasa bulsa ang 2 kamay niya. Ano? No yung isang ni, nauutal si Aisha, tatanungin niya kung ano yung isa pang rule na nilabag niya. Rule no 3, bawal magka-boyfriend. Oo, ang sabi niya. Boyfriend? Ako? May boyfriend? Tantado pala to eh. Pinigilan ni Aisha na mag-explode, kaya dinaan na lang niya sa tawa ang sinabi ni Knight. Ha, sumasakit na ang tiyan niya katatawa. Anong tinatawa mo dyan? That is rule no 4-5, bawal gumawa ng mga bagay na hindi. Kung magugustuhan and act like real woman. Sige, tumawa ka pa. Sarcastic na sabi ni Knight na nagfe-fake pa ng halakha. Natahimik si Aisha. Inayos niya ang sarili, pinipigilan niyang matawa. Anong boyfriend ba sinasabi mo dyan, Knight? Nangingisi si Aisha, Master. Pagko-correct ni Knight sa tawag dapat sa kanya ni Aisha. Si Kingson, matipid na dagdag na sabi ni Knight. Kingson. Si Jean, natatawa na naman siya. Si Jean na pagkamalang boyfriend ko. Kikiligin na ba ako? Tae na. Kadiri Aisha, hindi bagay. Kilig your ass. Tiningnan lang siya ni Knight ng masama nang nagtangkang tumawa ng malakas si Aisha. Napakahirap kaya magpigil ng tawa. Hindi. Gago ka ba? What did you just call me, Dufos? Master. Sabi ko nga, Master. Hindi ko yung boyfriend. Ni hindi pa nga ako nagkaka-boyfriend eh. Talaga? Di kung ganun.
Ligtas ka, tumalikod na si Knight pero bago niya buksan ang pinto, halatang ang hindi ka pa nagkaka-boyfriend, sinulyapan niya si Aisha, para kang tuod halikan, at tuluyan na itong lumabas na nakangisi pa habang namula na naman si Aisha. Nagtatatalon si Aisha nang makita niya ang resulta ng exams niya. For the first time, pumasa siya. Para siyang batang nagtatatako palabas ng eskwelahan, naabutan niya si Knight sa may parking lot. Tae na nakapasa ko. Ildi. Sabi ko sa'yo makakapasa ako, nagtatatakbo siya papalapit kay Knight, sa sobrang tuwa niya ay napayakap siya dito. Awkward. Inihampas ni Aisha ang test papers niya sa mukha ni Knight para mabasag ang awkwardness sa pagitan nila. Who's sweet ko no? Nakangiti pa niyang sabi dito. Ayan tingnan mo. Natawa si Knight pero sinipat niya ang mga test papers. Pasang iliese. Nang makawi sila is mansion ay nagbihis lang si Aisha at tinungo ang kwarto ni Knight. Mag-review kasi sila para sa entrance exam ni Aisha sa Ethel Thompson University. Special treatment ang bilis makakapasok na siya sa college. Ang kailangan lang maipasa niya ang mga exams. Walang DC sa kwarto ni Knight, mas malaki iyon sa kwarto ni Aisha. May mini library at mini office doon si Knight, napo si Aisha sa couch habang naghihintay. 0 minutes. 12 minutes and 11 seconds. Boring. Binuklat ni Aisha ang dala niyang reviewer. Madami daw leakage, safe karamihan ng nasa reviewer na yun ay nasa entrance exam, pinahiram sa kanya ng kaibigan ng pinsan niya. Yuko GLSE, binasa niya pa yung nakasulat na pangalan doon, buklat. Buklat. Napansin niyang may nakaipit doon, kulay puti halatang tinakpan ang cover. Playfully Heaven, binasa niya ang nakasulat kamay na title sa cover noon. Din maganda kaya ito? Ma, i-play nga. Sa sadis naggagala ang epektos ng barkada ni Yuko. Playfully Heaven, mula like nakakarating sa mansion ng mga estud. Wahahaha. May matutunan naman kaya si Aisha? Add nyo ko sa diha. Pakilik na din ang fanpage ko. Hindi ako ang gumawa nun pero ginawa akong admin ng isang magandang nilalang doon na si ICD. O pacheck na lang ng link sa About Meet ko. Balak ko pa naman sanang magpagame sa page na yun. Ang premyo si Coco. Wahahaha. Dedicated si Mama Jaja. Because alabya. Nabighani ako sa votes mo. Many thanks. Playfully Heaven, ang controversial na epektos ni Yuko, Anya at Lani ng like masisilayan na ni Aisha. Si Aisha na walang muwang sa mundo. Isinalang ni Aisha ang sihi na iyon sa player na nakakonekta sa 52 DD sa kwarto ni Knight. Naupo siyang muli sa couch. Tumugtog ang isang malamyos na musika. Sa malaking screen ay ipinapakita ang tila isang malawak na kakahuyan. Tila lumalakad ang kamera na tinungo ang isang gusali sa loob ng kakahuyang iyon. Umalingaw-ngaw dangi. Ug, yi. Harder. Harder. Spank dizzy hard. At ipinakita sa screen ang sensor. Lingid sa kaalaman ni Aisha, ay nasa loob na ng silid si Knight. Natulala ito sa pinapanood ni Aisha. Si Aisha naman ay na-shock sa nakikita niya. Nabitawan pa niya ang hawak-hawak pa rin niyang reviewer. You're watching porn? Mind if I join you? Bulong ni Knight. Sobrang lapit sa tenga ni Aisha. Kaya naman napatayo si Aisha at napatakbo sa harap ng DC at nagpupumilit na takpan iyon. Nakataas ang dalawa kamay niya pati isang paa. Mukha siyang butiking nakakapit sa 52 DC. Ahahaha. Hahahaha. Natawa tuloy si Knight. Lumapit siya kay Aisha na nakadikit sa tsiyi. Hinila niya ito at pagkatapos tinanggal niya yung SE sa player. Gusto mo din bang pag-aralan yung pinanood mo? Gusto ituro sa'yo, di nakaimik si Aisha. Lulubog na ata siya sa kahihiyan. Tanang buhay niya ngayon lang siya nahiya. Hinimas-himas pa ni Knight ang braso ni Aisha gamit ang thumb nito. Nakiliti naman si Aisha kaya napaiwas siya dito. Pervert. Nagustuhan mo ba ang nakita mo? Gusto mo pakitaan kita ng totoo? He unbuttoned his top. Lumalapit siya kay Aisha, napaupo naman si Aisha sa couch.
Natatakot na siya kay Knight, nahihiya. Hindi naman kasi kanya yung si. Pakshet lang. Aisha, paganahin mo utak mo. Brain cells malfunctioning. Nag-enjoy si Knight sa reaksyon ni Aisha. Pulang-pula kasi ito at parang maiiyak na sa panloloko niya. Natigilan lang si Knight ng himatayin si Aisha. Aisha. Adry. Slap slap. Hindi gumigising si Aisha. Chinak ni Knight ang pulse nito. Grabe din lakas ng tinok ng pulso din. Binuhat ni Knight si Aisha at inihiga sa kama. Yes. Masyado lang sigurong di kinaya kagwapuhan ko, napabulong si Knight. Tumalikod siya dito at hinubad ang polo niya. Magbibihis kasi siya. Samantala, pinipilit ni Aisha na hindi kumilos, nagpanggap lang kasi siyang nahimatay. Kaya naman nang tumalikod si Knight ay bahagya siyang dumilat at dahan-dahang bumabangon para makatakas, pero nang tanggalin ni Knight at polo niya ay natigilan si Aisha. Hindi dahil hotness din ay Knight. Hindi niya kasi alam ang definition nun. Na paano yung sugat mo? Biglang tanong ni Aisha. Nagulat naman si Knight at agad na paharap dito. Evil smile. Sabi na pinagluloloko mo ko eh. Nagpapanggap ka lang na hinimatay no? Taena. Na paano ka ko yung sugat mo sa likod? Bumangon si Aisha at pumunta sa likuran ni Knight. Wala yan, iwas ni Knight kay Aisha. Anong wala dumudugo? Master. Well, I with care. Silence. Master. Hindi nga pala sa akin yung si na yun, iniba niya ang usapan. Bait-baitan pa ang tono. Alam ko, matipid na sabi ni Knight. Sumeryoso ang tono nito at tila wala sa mood. Raa-urer, lumalakad papalayo si Coco. Mabilis. Hanggang sa tumakbo na nga ito. Coco. Sa nadali, hinahabol siya ni Ban. Nasa farm sila ng super crush ni Ban na si Patrick. Mukhang si Coco ang naging susi para maging close sila nito. Dinambahan ni Ban si Coco nang huminto ito. Nagsawa na siguro kakatakas kay Ban, kasi naman tong si Ban kung ano-ano ang isinusuot kay Coco. Pili niya kasing sinusuotan ito ng mga damit. May costume pa nga ngayon costume naman ng isang zebra ang gusto niyang isukat kay Coco. Nevis Jaislyn Hart, sigaw ni Jin. Nagulat naman si Ban. Nilingon niya ang pinagagalingan ng boses, hayon si Jin. Hindi maipintan ang itsura, kasama si Patrick na naka-peace sign pa kay Ban. Tumakbo naman si Coco papunta sa likuran ni Jin. Kung nakakapagsalita lang siguro si Coco, nagsumbong na ito kay Jin. Kukunin ko na siya. Jin. Tatsigirad. Nakatulog si Aisha kaka-review, nakasubsob siya sa study table ni Knight sa loob ng kwarto nito, pinapanood lang siya ni Knig. Ingat na hindi makagawa ng ingay, mukha naman pala siyang mabait kapag tulog. Oo. Hinawi pa niya ang ilang strands ng buhok sa pisngi ni Aisha. Oo, biglang dumilat si Aisha. Nagulat ni Knight. Slap. Sa gulat ni Knight ay nasampal niya ang pisngi ni Aisha, mahina lang naman pero may tunog Aray, reklamo ni Aisha, panandang pandagdag o panandang pandagdag, 7. Bawal matulog kapag nagre-review, sabi ni Knight na umiwas ng tingin kay Aisha. Nagbato ng ilang questions si Knight kay Aisha, nagre-review sila. Patay na naman kasi si Knight sa ama niya kung hindi makakapasa si Aisha. Next question. What gas thief capital the Philippines, si Knight? Minsan yung mga madadaling tanong iyon ang nakakabobo. Masyado kasi tayong nagfo-focus madalas dun sa mahihirap na tanong. Nagkamot ng ulo si Aisha. Bulacan? Napasubsob si Knight sa mesa. Damn. Suko din reyi. Ayoko din Istidiki ay my room. Itinuro pa ni Knight ang pintuan. Kinabukasan. Hiya! Blag. Tugogs. Bagsak ang mga bantay ni Aisha. Naboboard na kasi siya. Paano ba naman mula nang manggaling siya sa eskwelahan ay hindi pa nagpapakita si Knight, ang bilin lang daw nito ay wag palabasin si Aisha. Nagiwan pa ito ng mga sample test questions na kailangan niyang sagutan. At dahil nga gusto niyang lumabas ay binugbog niya ang mga humaharang sa kanya. Ma'am, wag na po kayong lumabas. Parang awan niyo na. Magagalit si sir.
Night C. Hiya! Sinapak niya yung nagsalita. Ma'am Aisha. Hintayin niyo muna si Sir, si Franco ang lumapit, masisisante ang mga tauhang ito kapag nalaman ito ni Sir Knight, sinuntok din niya si Franco. Pero nakailag ito, kaya sinipan niya yung sapatos na natanggal dun sa isang nakahigang nagulpinan niya. Sa pool si Franco. Wala akong pakialam. Nasan gan gasusin ng motor bulyo ni Aisha, bored na. Bored na siya, gusto niyang lumabas ng mansion. SS bang hinahanap biglang sumulpot si Knight na inilabag pa ang susi ng motor ni Aisha mula sa dibdib nito. Nakakwintas iyon sa kanya. I guess he just broke a rule. Stand utos ni Knight kay Aisha. Nasa entertainment room nga pala sila ng mansion. At bakit? Ating balikan. Wala akong pakialam. Nasan gan gasusi ng motor bulyo ni Aisha, bored na. Bored na siya, gusto niyang lumabas ng mansion. SS bang hinahanap biglang sumulpot si Knight na inilabas pa ang susi ng motor ni Aisha mula sa dibdib nito. Nakakwintas iyon sa kanya. I guess he just broke a rule. Pito, napakamot tuloy ng ulo si Aisha. Follow me. Matabang na sabi ni Knight na nauna nang naglakad. Sumunod naman si Aisha na napakagatlabi habang nakayuko. Takot kaya siya kay Knight. Shit. SNGG events parusa de second offense. Pilit niya iyong inaalala habang naglalakad. Alalahanin mo, Aisha. First offense nung hinalikan niya ako. Pangalawa. Isip. Sasayaw. Tama. Madali lang naman pala Sasamahan ko pa ng kanta. Muhahaha. Kasalukuyan. Tumayo si Aisha mula sa kinaupuan. Pumupili kasi siya ng kanta sa buklet, syempre kung may sayaw dapat may kanta. Diba? Alam mo na ba ang gagawin mo Sabi ni Knight na pinapanood lang si Aisha, nagtataka kasi siya. Diba dapat namumula na sa put si Aisha sa kanya? Dapat susuntukin na siya nito o kaya ay sisipain. Naman! Sabayan mo ko, kinuha ni Aisha ang remote. Ininsert na niya ang kanya. Tapos hinilapan niya si Knight. Nakatingin lang si Knight kay Aisha. Bang ginagawa din Alvi mong sabihing hindi din alam dyan strip dance din gagawin. And why? Tiki bobo talaga. This bitch is giving me headache. Pinanood lang niya si Aisha sa simula. Natatawa-tawa pa siya sa pinagagagawa nito. Kumakanta habang sumasayaw. Maya-maya ay pinaus ni Aisha ang kinakanta niya. Sabayan mo ko. Hahaha, masaya to, tumatawang sabi niya kay Knight. Natatawa si Knight sa kanya. Nakakatuwa kasing panoorin si Aisha, nagyon lang niya nakita na ganito kasaya ang babaeng parang lalaki kung umastang ito. Kaya sinabayan naman niya ito. Uto-uto din tong si Knight. Danggi playing, Heartbeat TS2 says click YouTube video to watch. Hindi ako gumawa niyang video, nakita ko lang at natripan isama. Ang cute kasi nila Listen to my heartbeat. It's beating for you. Halos sabay pa silang sumasayaw. Feel na feel ang kanta. Listen to my heartbeat. It's waiting for you. Don't I know that it's over? Don't understand Kaivi, I'm like this. Kumakanta pa si Aisha habang sumasayaw. Naka-shades pa sila pareho. Listen to my heartbeat. It's beating for you, listen to my heartbeat. It's waiting for you. Nang matapos ang performance level ng dalawang pasaway ay humihingal pa silang pabagsak na napaupo sa couch. Magkatabi. Malapit sa isa't isa. Napatingin si Aisha kay Knight, biglang tumingin din si Knight sa kanya. Dahil nga sobrang lapit nila sa isa't isa, ay nagkadikit ng hindi sinasadya ang mga labi nila. Agad naman dumistansya si Knight kay Aisha. Nagulat din siya. Gayon din si Aisha na nakatulala kay Knight pero napakamot sa ulo niya. Awkward. Si Knight. Si Aisha. Awkward ulit. Naputol ang sasabihin ni Knight kasi biglang nagsalita si Aisha. Pupunta na ako sa kwarto ko, master.
Tapos na naman 'di ba? Todo ngiti niya kay Knight at tumayo na siya pero pinigilan siya ni Knight. Hinawakan niya ang braso ni Aisha. Hindi mo pa nagagawa ang parusa mo, sabi ni Knight. Nakangiti siya kay Aisha na pang-inis lang. Uhe. Tapos na 'di ba, nagtataka pa si Aisha. Heist? Sabi na tanga talaga. Isads to offense I'll kiss you. Dalawa di strip dancing. Napaupo na naman si Aisha, napayuko pa siya. Tae ng gisi. Strip dancing gise. Putya naman tong utak ko pulpol. Sisi niya sa sarili. Aisha mag-isip ka. Then gagawin. Lalabanan mo siya. Matatalo ka na naman at baka mahalikan ka na naman niya. Napaka-pervert talaga. Wah! What Tumingin si Aisha kay Knight na ngiting-ngiti na naman. Bigla-bigla ay lumuhod si Aisha sa paanan ni Knight. Wah! Master, patawarin niyo ko. Hindi na ko ulit. Promise, nagfe-fake pa siya ng iyak, wala namang luha. I'm not buying it, nakangising sabi ni Knight. Bagsak naman ang balikat ni Aisha. Bahala dide, sabi ni Aisha sa sarili niya na tumayo na at lumayo ng ilang hakbang sa harapan ni Knight. Dump. Nakatingin lang si Knight diffikan niya, himala? Hindi niya ako sasapakin. Sa isip ni Knight. Yumuko si Aisha. Napapikit siya habang kagat-kagat ang labi niya. Hinawakan niya ang lailayan ng damit niya at dahan-dahan iyon itinataas. Oh! Napatayo si Knight papalapit kay Aisha. Nahawakan niya ang mga kamay ni Aisha na hawak ang lailayan ng damit nito na bahagyang nakataas pa. Ibinaba iyon ni Knight. What is doing? Bulalas ni Knight. Strip dancing, nagtataka na naman si Aisha. Tanga ka talaga no, binatukan siya ni Knight, pumunta ka na nga sa kwarto mo, mag-review ka na. Tapos na ang dalawa, the offense mo. Just remember. Hindi ka na pwedeng magkamali. Or else, you'll see mine. Kinilabutan si Aisha sa tingin ni Knight, kaya naman nagmadali na siyang lumabas ng silid na iyon at tinungo ang silid niya. Dali-dali siyang pumunta ng showroom. Ang init kasi. Bakit ba ang init? Taenang yan. Paksyat ng Knight, natakot ako dun. Wah! Matapos maligo ay dumiretso siya sa garden ng mansion. Pwede na siyang lumabas sa paligid lang ng mansion. Naroon na kasi si Knight. Nadatnan din niya si Knight sa garden. Akmang iiwas siya dito pero tinawag siya nito. Stupid. Napakamot na naman si Aisha sa ulo niya. At humarap kay Knight. Sininyasan naman ni Knight ang mga tauhan na naroon na magsialis muna. Sumunod naman ang mga iyon. Maang natanong niya dito na tinuro pa niya ang sarili niya. May ibang stupid pa bang nakatira dito? Pang-asar ni Knight. Magpapahangin lang sana ako dito, Master. Kaso masama na ata ang simoy ng hangin dito. Babalik na ako. 3 ray offense, nanakot ang tono ni Knight. Sabi ko nga dito lang ako. Masarap ang simoy ng hangin dito, Master, nagpilit siyang umiti. Aisha, narinig ni Aisha ang isang pamilyar na boses na tumawag sa pangalan niya. Si Jin. Nilingon niya ito at tama si Jin nga. Nakangiti ito na kumakaway pa sa direksyon niya. Tumakbo si Aisha papalapit sa gwapong si Jin. Si Knight. Dedicated si Kimmy. Masipag mag-chat yung batang yan, hehehe, I love you anak. Dami ko. Nang ampon. Daming reads, konti ng votes. Konti din ng fans. Consuelo naman dyan. Blackmail. Si Coco yan. Lalapain daw niya di mag-vote. Ha. Mula kinatatayuan, ay tanaw na tanaw niya sina Aisha at Knight. Nagkakaigihan na aya ang kuya niya at si Aisha. Mukha kasing enjoy silang kausap ang isa't isa. Papatalikod na sana si Aisha pero humarap itong muli kay Knight nang nakangiti ang alam kasi niya. Ayaw magpakasal ni Aisha kay Knight. Kinamumuhian niya ito. Pero ano ito? Magkasdo na kaya sila? Mababaliwala na kaya ang effort niya na bumalik sa mansion kasama si Coco?
Sasama kaya si Aisha sa kanya? Aisha, lakas loob na tawag niya dito, bahala na kung hindi siya sasama. Bahala na kung gulpihin man siya ng mga tauhan ng dad niya sa pagbabalik niya sa mansion na ito. Nakita ni Knight ang pagsilay ng ngiti sa nga labi ni Aisha kahit pamalayo ito. Iyayan, sigaw ni Aisha na tumatap papalapit sa kanya. Yayakapin ba siya ni Aisha? Sa mga pelikula kasi ganun, di ba? Kapag hinihintay ng leading lady yung leading man niya at dumating nga ito. Tatakbo yung leading lady papalapit dito at yayakap doon. Hay naku Jin. Ihalitulad daw ba ang buhay niya sa pelikula? Gayunpaman ay inihanda niya ang sarili sa paparating na yakap ni Aisha. He even closed his eyes. Tuwang-tuwa si Aisha nang makita si Jin. Tinawag niya ito at makbo siya papalapit dito. Tuwang-tuwa siya, binalikan siya ni Jin. Tutulungan siya ni Jin. Nag-aalala sa kanya si Jin. Gusto rin kaya siya ni Jin? Habang tumatakbo si Aisha at parang slow motion na lumitaw si Coco sa likuran ni Jin. Tumatakbo din ito. Namiss niya si Coco. Ang saya niya. Wah! Namiss kita. Wah! Ha! Salamat Jin, narinig ni Jin na palahaw ni Aisha. Pero, teka nasan si Aisha? Di ba dapat yayakapin niya ko? Nakapikit pa man din si Jin at nakabuka ang mga braso na handang yumakap kay Aisha, agad siyang dumilat. Hi Sosum! Bakit ba kailangan sumingit ni Coco sa mga ganitong pagkakataon? Sa isip ni Jin. Handang-handa pa naman kasi siyang saluhin ang sanay mahigpit na yakap ni Aisha. 7. Wah! Namiss mo ba ko ha? Namiss mo ko? Wah! Salamat talaga Jin. O, tuwang-tuwang sigaw ni Aisha habang hinihimas-himas at pinanggigigilan ang mukha ni Coco. Nakasmile naman si Coco kay Aisha ng ganito, kitang-kita ang matatalim niyang ngipin. Tuwang-tuwa pa siya na pumagulong-gulong sa lupa. Aisha! Tara na! Alis na tayo dito. Sama ka sakin. Ayaw mong magpakasal di ba? Lumuhod din si Jin sa tabi ni Aisha nang pabulong na sabihin iyon. Napaisip si Aisha. Paano kung sa pagtakas niya mabawi siya ni Knight at gawin ang ikatlong parusa? Paano na din si Coco baka gawin siyang siopao ni Knight? Pero kaya naman niya sigurong labanan si Knight. As what I expected. You came back brother, may sarcasm sa tono ni Knight nang sabihin iyon. Nakalapit na pala ito sa kanila. Ra-hour. Inangilan siya ni Coco. Relax Coco. I'm not here to, hindi pa niya natatapos ang sasabihin ng dambahin siya ni Coco. Coco wag sigaw ni Aisha. Ra-hour. Napahiga si Knight sa damuhan pero si Coco naman ay naging maamo sa kanya nang amoy-amoyin siya nito. Napangiti naman si Knight. Bumangon siya at agad hinuli ang paa ni Coco ay kiniliti iyon. Kaya humiga naman si Coco sa damuhan ay mukhang sarap na sarap sa ginagawa niya. Good boy. Sabi pa ni Knight. Si Jin naman ay nagulat sa nakita. Coco. Napaamo ni Knight. Impossible. Halos lapain siya nito noon. Anong ginawa din ni Knight? Paano, naguguluhan si Aisha? As a stupid. Don't dare escape from me. He likes me. You see, tumatawa pang sabi ni Knight. Venice. Kailangan niyo na po siyang puntahan, sigaw ni Franco. Ang assistant ni Knig. Umayos naman ang tayo si Knight. Gayon din si Coco. Papaalis na si Knight pero sumusunod si Coco sa kanya. Pinipigilan naman ni Aisha si Coco. Dito irilang Coco, hinahatak niya ang buntot nito pero hindi siya pinapansin ng alaga niya. Aisha! Let him come with me. Ayaw mo bang magbunding ang alaga mo at ang mapapang-asawa mo? Kuya! She's not marrying you, pahabol ni Jin. Lately wanna marry Lee. You can marry her after we get an annulment. Yun lang at tuluyan nang umalis si Knight kasama si Coco. Saan nga dadalhin si Coco? Anong ginawa niya kay Coco? Anong nangyayari Givide? Tanong niya kay Jin naguguluhan siya. Lumapit si Jin sa kanya. Magpapakasal ali talaga di kanya? We really crazy.
Nangyari din ay gise. Gusto Elvis ASY. Elvis din ba dadalhin ni Coco? Walang naintindihan si Aisha sa mga tanong ni Jin.